Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Standard Time as 4 Gs sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was, Webes, Hunyo 11, tuig 2026. Ini ang inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Headline. Masobra 5,000 nga security personnel iga-deploy sa Western Visayas para sa selebrasyon sa Independence Day. Headline. 20 ka tanuman sang pinya sa Calatrava, Negros Occidental nakabaton sang PhilGap certification. Headline. Male sa 600 ka senior citizen kag persons with disability sa Hordan nakabaton sang bugas salit sa bawat bayan magkikinabang program. Headline. PDRRMO nagapanawagon sang hugot nga pagpatuman sang building code kasunod sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Headline. Kag random drug testing in patigan sa mga empleyado sang Iloilo City Government. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 5,292 ka security personnel ang naka-alert agad masigurong malinong kag matawhay nga pagselebrar sa ika-128 nga adlaw sa kailwahan sa bugos ng Western Visayas sa Hunyo 12. Sa 5,292 personnel nga magapatuman sa seguridad, 4,430 ang katapos ng Philippine National Police, 761 ang force multipliers sa 101 ang augmentation units nga magatutok sa police visibility, traffic management, checkpoint operations, border control, emergency response kay ibang pang law enforcement activities. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, kabahin ini sang paday nga pagpanikasog sang PRO6 nga masiguro nga matawhay ang pagselebrar sa mga pumuluyo samtang ginapabakod ang mataas nga level sang kahandaan sa kapulisan sa bugos nga rehiyon. Nitagaan man igtalupangod sang opisyal ang importansya sang pagbinuligay sang kapulisan, mga lokal nga panguluhan ng kalain-laing nga ahensya sang gobyerno kag mga force multiplier sa pagmintinar sang kalinong kagkatawhay sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa ka makasaysayan nga kadalagaan ang nalabot sang sektor sang agrikultura sa Negros Occidental matapos ma-certify nga nagasunod sa mga ginapatuman nga standards ang Philippine Good Agricultural Practices sa PhilGap. Ang 20 katanuman sang pinya nga may kabugusan nga 41 ka hektarya sa barangay Napasok, Calatrava, Negros Occidental. Ang mga nasambit nga umahan nga sakop sang Ecogan Farmers Association kag Kalunogan Victory Taclaran Irrigator Association ang nakapasar sa final inspection nga ginpatigayon sang Bureau of Land Industry Food Safety Operations Unit Cebu. Kaupo ng suporta sa Department of Agriculture, Negros Island Region Regulatory Division, Office of the Provincial Agriculturist ng Negros Occidental kag Municipal Agriculture Office sang Calatrava. Ang PhilGap certification nagabukas sa mas madamong oportunidad para sa mga mangunguma sang pinya lakip ng mas lapat nga merkado, mas mataas nga pagsalig sa mga konsumidor kag pagpasanyog sang safe kag dekalidad nga pamaagi sang pagpanguma. Nagapakita man ini sang ila dedikasyon sa pagsunod sa insekto nga pamaagi sa produksyon kag paday nga pagpaningwa nga mapataas ang kalidad sang ila mga produkto. Ini nga kadalagan isa ka pamatuod sa mabakod nga pagbinuligay sa mga mangunguma, organisasyon kag mga ahensya sang gobyerno para mas sustainable kag mas competitive nga sektor sang agrikultura sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sa pulo ka kilo nga bugas ang 1,600 ka senior citizen kag person with disability sa Banwa sang Hordan nagikan sa Rice Subsidy Program sang gobyerno.
Ang distribusyon ginpanguna ni Mayor John Edward Gando kag mga opisyales sang banwa. Ang Rice Subsidy Program sa ka-flagship initiative ni President Ferdinand Marcos Jr. sa idalom sang bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. Sa nasambing nga programa, qualified senior citizen ka PWDs ang makabaton sang 10 ka kilo sang bugas kada distribution cycle. Sa pundo nga nabaton sang banwa, makalabot ang distribution tutob 6 cycle sa bilog nga tuig. Nagkapasalamat ang mga benepisyaryo sa nabaton nga bulig halin sa gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PDRRMO nagapanawagon sang hugot nga pagpatuman sang building code kasunod sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagapanawagon sa hugot nga pagpatuman sa National Building Code si Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cornelio Salinas kasunod sang natabo nga 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Suno kay Salinas, importante nga masiguro nga nagasunod sa husto nga standard kag kalidad ang tanan nga building o kon infrastruktura agud malikawan ang dako nga halit pananglit may magluntad nga mabaskog nga linog sa probinsya. Pahayag sang PDRRMO Chief, may ginbilin nga mga leksyon ng linog sa Mindanao. Lakip na dirang pagsiguro nga may igkasarang sa linog ang mga building sa probinsya, ilabi pa nga may ara sang earthquake generators sa rehiyon, ang West Panay Fault kag Negros Stretch. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Random drug testing ginpatigan sa mga empleyado sang Iloilo City Government. Detalye sang balita, Jenel Bakla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpaydalom sa random drug testing ang mga empleyado sa Iloilo City Government sa City Hall. Lakip sa ginpaydalom sa testing ang mga contract of service, job hire, kag regular employees. Ang aktibidad ng kabahin sa padayon ng implementasyon sang EO number 2026-037 naging papanaog ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas para sa kampanya nga drug-free workplace policy sang Iloilo City Government. Ang random drug testing isa ka importante nga tikang agud masiguro nga ang mga empleyado nagaserbisyo sa publiko nga may integridad, profesionalismo kag responsibilidad. Padayon ng Iloilo City Government sa pagpasangkad sa mga programa kag pulisiya nga nagauna sa kayuhan sa mga empleyado kag paghatag sang efficient kag masaligan nga serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, General Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Congressman Ang manaog sa pwesto kon mapamatud-an nga nagbaton sang kwarta sa flood control kickback scheme. Detalye sang balita, Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Panaog sa pwesto si Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang kung mapamatud-an nga nakabaton sang maleta nga may kwarta may kaangtanan sa ginaaligar flood control kickback scheme. Siling ni Ang marisign siya kung matuod ang ginahaboy nga aligasyon sa iya kag iuli niya man ang kwarta. Ginpanginwala sang mamalidha nga may nabaton siya nga maleta may kaangtanan sa flood control kag ginklaro nga wala siya sang may nabaton nga kwarta. I will resign immediately kung matuod. Ay kung may nahatag, may ano to, malita ang sa taon na o sa mga marines to. Ulian ko pa tayo ulit. Di ba multahan ko pa? Marisign kita tayo ulit. Sige daw, ay ganun pa. Si Uswag Party List Representative James Jojo Ang Jr. para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Congressman Ang wala sang plano magpasaka sang kaso sa maleta allegations. Detalye sang balita, Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Wala sang plano nga magpasaka sang kaso si Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr. batok sa mga nagalink sa iya sa ginaaligar pagpanagtag sang maleta nga may unod nga kwarta sa kontrobersiya sa flood control projects. Suno kay Ang may ara na sa mga personalidad nga nagpasaka sang kaso. Wala naman nakaibalo si Ang kung nga naulamid ang iya pangalan sa flood control
control scandal kag hugot ginpanginwalang aligasyon nga nakabaton siya sang maleta nga may unod nga kwarta. Ginhangkat man niya ang mga nagpahayag nga nakabaton siya sang kwarta nga usisaon ang CCTV footage kung sa diin ginpahayag gindulong kag gindaho ang maleta. Naibaluan niya nalakip si Congressman Jojo Ang sa mga ginpangalanan sang 18 ka ginaaligar anay staff ni anay ako Bicol Representative Elizalde Co angot sa flood control kickback scheme. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagtahod sa hayahay sang pungsod, patriotismo kag importansya sang kailwayan dapat hindi pagkalimtan suno sa isa ka flaglet vendor. Detalye sang balita, Janelle Bakla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagalao mga 52 anyos kagang PWD nga si Jerry Potato sa barangay Punong Lapus nga magdahog ang baklanay sang flaglets nga ginabaligya samtang naghilapit ang pagsaulog sang Philippine Independence Day. Nagabilis ang 45, 65 pesos, tubtob 75 pesos ang ginabaligya nga flaglets sa mga motorista. Apang sunod sa iya kung ikumpara sang una, hindi na masyado madamo ang iya customer. Sa piyak sininalipay siya sa iya pangabuyan kag batyag niya ang dungog sang iya pagka-Pilipino. Bagay nga dapat pasalamatan sang tanan ang naangkon sang pungsod nga kahilwayan sa kamot sang sumalakop nga katsila. Para sa iya ang kahilwayan sang pungsod, ang isa sa makabigdako nga regalo kag pasalamatan sa mga baganihan nga naghalad sang ila kabuhi. Dugang pasini nga sa moderno nga panahon dapat ipabilin sa pangunauna kag itudlo sa ulihing tubo ang patriotismo o kun love of country kag pagtahod sa hayay sang pungsod nga simbolo sang kahilwayan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kinalauman nga mas mangin komportable na ang pagtuon sa mga estudyante sa San Isidro Elementary School sa distrito sang Haro, Syudad sang Iloilo sa tapos ng giniwat nga inaugurasyon kag turnovers ng 3 ka panalgan nga school building nga may 6 kahulot kasihan. Ang inaugurasyon sa building ginpanguna ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr. Suno kay ang bago nga pasilidad sabat sa kakulang sang hulot klasihan sa syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Santa Barbara LGU nagapanghanda na sa iwaton nga 128th Philippine Independence Day. Detalye sang balita, Janelle Bakla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Handa na ang lokal na panguluhan sa Banwa sa Santa Barbara sa selebrasyon sa 128th Philippine Independence Day. Nagpatigayon sang rehearsal ang grupo ng mga performer nga mayara sing parte sa iwaton nga programa sa Independence Day. Nagpamutang man sang tent ang LGU sa atubang sang munisipyo kag plaza para sa mga tumalambong. Makitan man ang pagpahamtang sang flaglets kag mga flag nga nakadisplay sa palibot sang plaza, munisipyo, simbahan kag sa atubang sang rebulto ni General Martin Delgado. Lakip man sa mga nagtambong sa rehearsal ang mga uniformed personnel kag katapo sang militar. Suno sa Municipal Tourism Office, natalana nga gamiton sa Independence Day flag ceremony ang pinakadako nga flag sa pungsod nga may kalaparon nga 20 by 40 meters. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ipaidalom sang National Grid Corporation of the Philippines ug NGCP sa Yellow Alert ang Visayas Grid halin alas 3 sang hapon tubtob alas 9 sang gabi, Huwebes, Hunyo 11. As of 8 a.m. ang Visayas Grid may available capacity nga 2,675 megawatts batog sa projected peak demand nga 2,564 megawatts. Suno sa NGCP, gindeklarang ang Yellow Alert bawod hindi available ang mga major coal-fired power plants lakip ng TVI Units 1 kag 2 kag PEDC Unit 3. Nabuhinan man ang power import halin Mindanao dala sang plant tripping tugas yung naglundan nga linog kag mataas nga ginalauman nga demand sa kuryente. Sa datos ng NGCP, siyam ka plantang yara sa force outage sini nga Hunyo, samtang iba naman nagapabilin nga offline sang pila na kabulan kag tuig. Napulo ka planta na nag-operate sa the rated capacities rason agad madulaan sang 863.1 megawatts nga kapasilidad ang grid. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Mainit nga ginabi-abi sang Iloilo City Police Office si Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, Regional Director sang Police Regional Office 6, sa iya command visit sa ICPO headquarters. Si Police Brigadier General Tuanyo ginbato na ni Police Colonel Wilbert Parilla, City Director, kaupo na mga officials ng ICPO. Sa talk naman, gaging patigayon sang opisyal, gintaga nagtalupangod ni General Tuanyo ang leadership thrust sini nga nakasentro sa personal moral and welfare, kag gina-emphasize man sining importansya nga mapasiguro nga ang kaayuhan sa police officers before nga mag-focus sa operational accomplishments ng iban pang aspeto sa police service sa Western Visayas. Ginpanugyanan man sang opisyal ang mga commanders kag unit chief nga dapat back to zero in terms of performance kag magpadayon nga improve ang ila effectiveness pinagi sa results-driven leadership kag public service. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:25 sa hapon. Kagamihan to manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team, Huwebes, Hunyo 11, tuig 2026. Kini ang inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo